Hello everyone! Welcome to our channel. Ang channel na magbibigay ng mga tips para sa isang babae or sa mga kababaihan natin dyan. Pero bago ang lahat, ako po si Lynn. Isa po akong secondary school teacher. At 9 na taon din po ako nakapagturo sa mga high school or public schools. At ngayong araw nito, ito ay isang kaganapan ng aking isa sa mga pangarap na makapagturo hindi lamang sa isang classroom, kung hindi sa isang magandang platform na inilalaan ng Google or ng YouTube. So, wala man ako sa classroom ng paaralan. Ito naman ay isang magandang platform para makapagturo pa rin ng mga mahalagang mga tips. Pero disclaimer, hindi po ako isang doktora o isang psychologist. Isa lamang po akong humble teacher na gustong makapagbigay o magbahagi ng mga kapupulutang aral para sa practical na mga buhay natin sa araw-araw. Ayan. So, today is our pilot episode dito po sa channel natin na Crazy at 50s. And bakit po ba mahalaga ang pagiging 50? Pag-usapan po natin yan sa mga susunod na episodes. Pero for this pilot episode, ang pag-uusapan po natin ay tungkol sa menopause. Ayan. Kayo po ba ay nakakaranas ng mga biglang pag-init or biglang sobrang irritable or masakit ba lagi ang iyong ulo? Pag-aaralan po natin ngayon or i-discuss po natin ang menopause at ganun din yung mga tips na pwede natin gawin para tayo ay makapagpatuloy sa ating normal na buhay habang tayo nakakaranas nito. So, ano po ba ang menopause? Yan. Pero bago po ang lahat, ang menopause ay nararanasan ng kalahati halos ng populasyon ng mga kababaihan. At hindi natin ito mapipigilan or hindi natin ito maiiwasan. Dadating at dadating ito sa lahat ng mga babae. Ayan. Yung iba nagsisimula sa 30, yung iba naman 40, at yung iba naman ay 50. At meron pong tatlong phase. Kung titingnan natin, susuriin natin yung tatlo. Ito ay perimenopause or bago mag-menopause at menopause at ganun din ay postmenopause. Yan. Yung perimenopause, ito yung nararanasan mo bago pa magpaalam or magbabay. As in, hindi na kayo makikita ng iyong period or your monthly period or monthly cycle. At yung menopause naman, ayun, bye-bye. Bye-bye na. Ayun. Tapos yung post-menopause ay yun yung mga nararamdaman pa rin natin pagkatapos ng lahat. Kaya maganda na bilang mga babae, napapaghandaan natin itong yugto ng buhay natin na dapat tayo ay handa. Yan, ang menopause. So, ano nga ba ang menopause? Ayan. Ang menopause ay according sa maraming mga pag-aaral ay yugto ng panahon na kung saan ang menstrual cycle or menstrual period ng isang babae ay tumitigil na. Ito ay hindi na babalik pa, as in zero na, o hindi ka na niya bibisitahin pa kailanman. Ayan. Parang ano to, no? Yung parang isang ex na nagpaalam na ayaw niya nang bumalik. At kahit na ano pang gusto mong ipilit para magbalik siya, ay hindi na siya babalik pa. So, yan ang menopause. Pero bago ang lahat, kaya din ang isang ex mo, nakakaramdam ka ng mga signs na dadating na pala siya or magpapaalam na pala siya. Ayan, pwedeng mga taon bago ito mawala at mga buwan kapag ito ay talagang aalis na
or hindi na babalik pa. So, para kung maalaala mo kaya, no? Shout out kay Ma'am Charo. Ma'am Charo, ayan. Ngayon, kahit na alam natin na hindi na ito babalik pa, o hindi na ito uulit pa ulit sa buhay natin, kailangan maging handa. Gaya ng isang partner na aalis at wala nang balikan pa, kailangan maging handa ka bilang babae. Ayan, talagang yung example ko yung partner na aalis. Kasi halos parehas sila ng mga simptomas. No? Ayan yung partner mo, minsan palaging irritable, masakit ulo, bigla-bigla na naiinit ang ulo niya, ganyan. Tapos sa huli, di ba, wala na. Ayan. So, bibigyan natin ng lahat ng katuturan ito sa vlog natin ito. Yan. Ulitin ko, ang menopause ay isang yugto ng panahon ng babae kung saan nagsisimula ng magbago ang kanyang hormones at itinatawid ito sa menopause. Ayan, kasi may perimenopause, menopause, and then postmenopause. Ang perimenopause ay yung panahon na kung saan nararamdaman mo na ang lahat ng mga simptomas na ikaw ay magpapaalam na sa iyong period, menstrual cycle, or sa Tagalog ito ay regla. Ayan. Nga pala, mga kababaihan, bilang mga babae, hindi tayo dapat na mahiya, matakot, or maging stigma yung para bang dahil menopause na tayo ay nade-evaluate na ang ating kahalagahan bilang babae. Dahil dadating ito at hindi natin talaga ito mapipigil or maiiwasan, kailangan nating maging handa at kailangan nating maging matatag higit kailanman sa ating buhay. Ayan. At dahil nagme-menopause ang babae, hindi ka na bibigyan ng devaluation ng iyong pagkababae. Kailangang malaman ng isang babae na kahit na menopause na ay mahalaga ka. Mahalaga ka sa iyong asawa, sa iyong pamilya, sa community, or sa trabaho na iyong ginagalawan. At hindi kailangang itago ito. Ang isang dahilan kung bakit ang babae ay nalulungkot sa mga panahon na siya ay nagme-menopause na, dahil tinutokso sila na, oy, menopause na siguro yan, or nagme-menopause na siguro yan. Hindi kailangang matakot o mahiya. Ang pagiging babae at ang pagdadanas or pagkaranas ng menopause ay isang bahagi ng pagkatao ng babae na kailangang harapin. Kaya pag nag-menopause ka, isang tanda ito ng dalawang bagay. May advantage at disadvantage. Ang advantage nito ay hindi ka na kailanman may hirapan bawat buwan na makaranas ng pananakit ng ulo, pananakit ng kasukasuan, ng likod, or ng mismong tiyan natin, or yung puso natin, or yung sobrang sakit ng lahat dahil ikaw ay nagregla. Kapag menopause ka or nag-menopause ka na, ito ay titigil na. Pero dahil ihahanda natin ang ating sarili sa panahon na ito, kailangan nating alamin kung ano yung mga bagay na pwede natin gawin para tayo ay maging mas matalino sa pagharap dito. Ayan. So, yun nga, meron tayong tinatawag na postmenopause na kahit wala na ang ating menstruation or menstrual period, ito ay magbibigay sa atin ng kahandaan para tayo ay masanay na wala na yun. At ang lahat ng tips na babanggitin natin ngayon ay makakatulong sa atin kahit paano na gumaan ang buhay natin bilang babae sa kabila ng mga hinaharap natin mga physical, emotional, mental, and even spiritual changes. At lahat yan ay tatalakayin natin o i-discuss natin sa araw nito. Okay, so ano ba ang mga tips na ito? Ayan. So, hindi po ako doktor ha. Ako lamang po ay isang humble teacher na gustong magbigay ng mga magagandang tips. Maaari ito ay karanasan ko or karanasan din ng ibang mga naging bahagi ng buhay ko
dumanas dito. Ayan. So without further ado, eto na ang ating 10 tips para sa isang babae na nagme-menopause. Okay, so tip number 1. Ang kaalaman ay lakas. Hindi kinatatakutan. Ayan, gaya ng nasabi ko kanina, pagka may alam tayo, gaya rin ng sabi ni the late Ernie Baron, ayan, sabi niya, knowledge is power. Ayan. So pagka tayo ay may kaalaman, ito ay isang lakas para sa ating mga kababaihan para harapin ito nang hindi tayo matatakot. Dahil mahalaga na aralin natin ano ba yung mga bagay na ito. Kasi parang sa iba, ang menopause ay isang monster na parang bang ayaw mong harapin. Ayan. Pero dapat ay maintindihan natin ito kung bakit nagkakaroon ng hot flash, brain fog, ayan, parang hindi mo alam kung saan nandoon yung gamit mo, naalala mo dito, pagpunta ka dun sa isang lugar na yun, na kung saan mo naalalang nandun, hindi mo naman alam kung ano yung pupuntahan mo dun or ano yung kukunin mo dun. Diba na, kayo ba? Relate kayo dyan? Relate ako dyan. At syempre yung mga mood swings. So, itong mood swings na to, minsan nakaka-apekto rin sa relationship natin sa ating unang-una partner or asawa, sa mga anak, or sa mga kaibigan natin. So, kailangan din na alam natin yung mga dahilan na yan. At kailangan harapin natin. Ayan. Kaya, ayun, pwede tayong magbasa ng mga videos, mga expert dito. Ayan. Gaya ng mga doktora na talagang inaral nila ito. Ayan. Si Dr. Javier sa US ay isang expert dito dahil inaral niya ito ng maraming taon para magbigay ng guide sa mga babae na nakakaranas ng perimenopause, menopause at postmenopause. At iyon, para maging mas marunong tayo magdesisyon dahil ito ay ating katawan. Kailangan nating alamin ang mga magagandang bagay or magagandang mga routine para sa ating sarili. Nang sa ganun, maalagaan natin ang ating sarili para maging mas maalaga tayo at mag-alaga pa sa iba. Lalo na ang mga anak natin, ang ating pamilya, at syempre pa sa ating community or saan tayo nagtatrabaho. Yan, para maging mas productive pa tayo kahit na tayo ay nag-menopause na. Ako po ay nag-menopause na 2 years ago. Pero masasabi ko na nakaranas ako ng mga simptomas. Ang hindi ko lang naranasan ay yung hot flashes. Hindi ko talaga naranasan yan. Even if natapos na ang period ko. Post-menopause, hindi ko na rin naranasan. Pero alam niyo ba na meron akong kaibigan sa isang educational seminar na kung saan naging close kami niya. Yan, naging close kami. Alam niya yan kung sino siya. Nung magkita kami around morning, sabi ko, ang ganda-ganda ng babae nito. Belong siya sa isang very popular clan ng Pilipinas or celebrity na napakaganda ng mukha. So, humahanga ako sa kanya kahit na medyo matanda siya ng konti sa akin sa edad. Maganda talaga siya. Maganda na, matalino pa. Yan. So, one morning, maaga akong pumasok noon sa school. Pagpasok niya rin sa school, nakita ko siya, napakaganda niya. Sobrang ganda. Ang ganda ng ayos niya, ang ganda ng aura niya, ang ganda ng ngiti niya. And then after a while, siguro mga nakaka-3 sessions na kami ng araw na yun. Sabi niya, pupunta siya sa comfort room. So, ako din sumunod. Alam mo ba na sobrang nagulat ako kasi nakita ko siya nung umaga na sobrang very alam mo, ang ganda-ganda niya, presentable, and yung beautiful face niya talaga ay, at yung aura niya ay napakaganda. Pero nung pumasok ako sa comfort room, well, nagihilamo siya, nakita ko sobrang nagbago yung aura, nagbago yung lahat. Nagulat ako, sabi ko, anong nangyayari, friend? Wala ito, parang, alam mo yun. So, na-share niya ng saglit at konti na
parang nakakaranas na siya ng hot flashes. So, parang nakakaranas na siya ng mga perimenopause symptoms or signs. So, ako naman, parang hindi ko rin mapaniwalaan yung nakikita ko kasi parang biglang nagbago yung kanyang aura, kanyang itsura. So, nagulat din ako. Pero yun nga, talagang yun, mga minamahal naming viewers, mga kababaihan, nagbabago talaga ang isang aura in a snap. Kasi hormonal chemistry, hormonal change na biglang-bigla sa isang babae. So, yan yung mga babantayan natin ng hot flashes. Tas, minsan, ang ganda ng, ako ito naranasan ko, ang ganda ng mood ko ngayon. Parang biglang-bigla rin, mga ilang oras. Pag-gising mo ng umaga, napakaganda ng gising mo. So, thank you Lord for this day. Or thank God for this wonderful day. And then, somehow, biglang-bigla, mga ilang oras ng umaga, init na ulo ko. Hindi, walang dahilan. Sobrang mainit ang ulo mo. Tapos, biglang, kung hindi init ang ulo mo, biglang lulungkot ka, hindi mo maipaliwanag. Pero yun nga, parang sabi ko, bakit kaya ganun? Yan o. So, yun yung mga nararanasan ng babae. Tapos, minsan may mga araw na sumasakit ang ulo mo bigla, hindi ka naman puyat, hindi ka naman kumain ng mga junk foods or mga bawal na pagkain. Ayan, sobrang maraming mga symptoms na kung saan meron kang mood swings, meron kang hot flashes, meron kang pagsakit ng ulo na hindi mo maipaliwanag. At yung brain fog na tinatawag na parang sobrang makakalimutin ka. Ayan. So, yung tips natin ngayon ay tutulungan tayo para maiwasan natin or ma-minimize natin yung mga simptomas na yan. Ayan. So, ayan mga babae. Isa pa lang yung nasasabi ko. Pero, marami na tayong scope na medyo nabanggit. Ayan. So, pero alam mo, yung kaklase ko na yun or ka-temporary ko na yun, nalampasan niya yun at ngayon mas maganda pa siya kahit na siya ay hindi na nakakaranas ng menstrual cycle or menopause na siya. Sobrang mas nag-evolve siya, mas kumanda, mas lalong na-emphasize yung kanyang beauty. Nga pala siya ay beauty inside and out. Ayan. Ma'am Sheila. Alam niya kung sino siya. Ayan. So, next natin na tip. Ayan. Tip number 2, maging ninja sa pagtulog. Ayan. Ninja sa pagtulog. Ayan. Ano ba ibig sabihin no? Alam ko na halos tayo lahat, diba, may problema sa pagtulog. Alam mo, may mga babae kasing madaling makatulog sa gabi, lalo na meron silang routine every night para makatulog sila agad. Ayan, pinapayo tayo na magkaroon ng routine. Kasi may mga babae na gaya ko, no, hindi kasi ako agad makakatulog or nakakatulog agad sa gabi. Kailangan ng sobrang tahimik na aura or atmosphere para makatulog ako. Ayan. Kasi talagang meron akong insomniac feel kapag gabi, kailangan ko munang antukin ng sobra para makatulog. Pero kapag nakatulog naman ako, ayun, tulog mantika naman yan. Yung iba naman, madaling makatulog, mababaw naman ang tulog, madali rin naman magising. Ayan. So, isang tips natin para sa pagtulog ay, syempre, maaliwanas na ventilation, maayos na lugar o kama. Yung ating foam, kailangan mas, alam mo yun, mas hindi siya mainit sa katawan. Excuse me, yung pinaka beddings natin, kung makaka-afford tayo ng cotton para hindi tayo pawisin sa ating pagtulog. At syempre yung ventilation na kung may aircon kayo, syempre maganda may aircon. Kung wala naman, yung maayos na electric fan, ayan, na nakakatulong para hindi tayo laging pawis kapag tayo ay natutulog. At yun nga, magkaroon tayo ng cooling pillow. Wow, cooling pillow, diba? At mattress topper na talagang maganda para tayo ay conducive for sleeping. At isa pa yung magkaroon tayo ng
collection din ng pajama na cotton, no? Pajama, pwedeng matchy-matchy yung pajama mo, or pwede rin pajama lang na talagang cotton na comfortable para sa iyo sa pagtulog. Ayan. Tsaka yun nga, magkaroon tayo ng isang, kapag nakakaranas na tayo na meron kang extra na pamalit sa tabi mo para mabilis ka lang makapagpalit at hindi masyadong maistorbo yung iyong pagtulog at makabalik ka kaagad sa iyong pagtulog. Ayan. Tsaka yun nga yung parang magigising ka na parang naligo ka sa pawis. Ayan, meron daw mga ganyan. Meron akong kaibigan na ganyan. Nakakaranas siya ng ganyan na hindi niya namamalayan na nagsisimptomas na pala o signs na pala siya ng menopause. At ayan, syempre pa kapag nakakaranas tayo yan, magpalit agad para hindi tayo magkaroon ng sa likod natin, pagtuyo ng pawis sa likod natin at maiwasan ang pulmonya or sakit sa baga or alam mo na, pag-ubo-ubo. So, yan. Kailangan natin ng mga ganyan. Number 2 na yan. Number 3 na tips natin ay baguhin ang diet or ang pagkain. Ang routine sa pagkain. Para sa stability, hindi naman tayo kailangang magpapayat. No? Pero yung kasing routine natin sa pagkain na naranasan natin or na naging karanasan natin or nakasanayan natin noon, medyo kailangan natin baguhin. Ayan. So, kailangan natin na magkaroon ng change into something na mas magkinabang ng ating physical na pangangatawan. Ayan. Unang-una, syempre, dahil tayo ay nagkakaedad, kailangan natin ng calcium. Yan, sa intake ng calcium, pwedeng sa pagkain or pwedeng sa supplement. Yan, calcium para sa ating pagpapatibay ng buto at ngipin pa rin. Kailangan natin yan. Kasi habang tayo pala ay nagkakaedad, no, tama yung isang commercial, hindi ko alam kung anong commercial yun, pero tungkol sa gatas yan, na ang ating buto ay parang isang stable na, di ba, ganyan, skeleton natin or bone formation natin, no, na habang nagkakaedad tayo ay gumagana na siya, medyo lumuyuko siya, lalo na yung ating spinal cord. Kaya pala tayo ay lumiliit hanggang sa tayo habang nagkakaedad o tumatanda lalo ay lumuyuko siya. Kaya ang pinaka mga nagiging may edad ay nagiging uklo o kuba dahil sa kakulangan ng calcium. Ayan. So, kailangan natin ng calcium para sa matibay at mas matibay na buto or sistema ng buto natin. At syempre pa, vitamin D. Ayan. Supplement ng calcium, vitamin D at ganun din. Talagang kailangan natin itong i-intake. At iwasan natin masyado yung white rice dahil ito ay nagpapataas ng blood sugar natin. Ano pa, at natitrigger din pala ito ng hot flashes ang mga white rice. At syempre madaming gulay at prutas at mga mayayaman sa fiber yan. Syempre healthy fats at maraming supply din ng protina. Alam nyo na yan. Kumain ng mga isda. Yan. Kumain ng sardinas, soya, taho. Ay, arami natin pwedeng makain din pala kung hindi tayo na magkakanin. Yan. Soya, yan, munggo, yan, marami, no? Sardinas, yan. Ang sardinas hindi pala pagkain lang na may hirap, pagkain din yan ng mga dadanas na ng menopause. Yan. Sobrang maganda ito para sa ating physical na katawan. So, syempre, iwas sa sobrang matatamis ng mga pagkain at sobrang maalat at maaanghang. Ayan, mga tips yan para maiwasan ng hot flashes, pagsakit ng ulo at ganun din ang mga brain foggy na nararanasan ng babae. Ayan na. Number 3 na yan. Okay, tip number 4. Mag-exercise tayo. Ayan, sabi nga ni Yoyoy Villamin, mag-exercise tayo sa tuwing umaga or hapon or gabi. Pwede tayo mag-exercise or maging routine natin na, for example, kung tayo ay 9 AM mag-exercise, yan ay magiging routine ng ating katawan para maging mas malakas at mas produktibo. Ayan. Kasi halimbawa, parang computer din kasi ang ating katawan.
pag nasasanay siya or alam niya na may routine siya sa araw-araw na, uy, tuwing 9 AM pala, ito ang routine natin. Nag-exercise pala tayo. Parang sa diwa, ang mga organs natin, ang puso natin at ang isip natin, lahat yan ay nag-uusap-usap na mag-exercise na pala tayo. So parang computer, tuwing 9 AM, magsa-start ka na palang trabaho, mag-office work. Alam na ng computer mo na yun yung routine yung dalawa, na magiging produktibo kayo pagdating ng ganitong oras. In the same way sa katawan natin, pag alam niya na nag-exercise ka sa ganitong oras, ayan, nagiging siya, parang automation na rin siya sa iyong sarili na ayan, mag-exercise kayo. At ito ay nakakatulong sa atin para maging mas masigla ang ating katawan. Ayan, mag-gym ka. Kung meron kang budget, mag-gym. Ayan. Kasi kailangan natin gumalaw at ito ay nakakabawas din ng stress. At syempre, maganda sa pakiramdam. Ayan. At nakakalakas din ng buto. Ayan, gaya ng nabanggit natin kanina. At syempre, kung ayaw mag-gym, meron kang tinatawag na letter Z. Ayan. Mag-zumba. Mag-zumba. Diba? Pwede kang mag-join sa isang community group na nagsusumba malapit sa inyong mga barangay. At marami rin namang online na mga pwede nyong makita. Or kapag ayaw mong lumabas, nasa bahay ka lang, ayaw mong magpakita sa madlang people, ayan, pwedeng magsumba sa bahay. Ako po sa bahay ako nagsumba. Meron akong mga paboritong mga music or soundtrack na kung saan nakakatulong sa akin. Nakakasigla. Yan, mga 70s, 80s na mga tugtugin. Yan. Pwedeng mga Tagalog, pwede rin mga English. Na mga paborito nyo, nasisigla ka na, diba, sa katawan, sisigla pa ang isip mo. Ayan. So, maganda yan. At saka, syempre, huwag kalimutan ang mag-weights. Kahit pa paano mag-weights, diba? Weights na sobrang lang. Mga, sa exercise, sobrang simpleng mga moves sa Zumba. At kapag nag-weights ka naman, sobrang maliliit lang na mga bagay na pwede mong mabuhat. Or meron tayong tinatawag na exercise sa upuan, na sasampa ka sa upuan, bababa, sasampa ulit, bababa, ayan, ganyan. Nagiging, daan para mas maging maganda ang daloy ng dugo natin, daloy din ng dugo natin sa isip natin or sa brain, at ganun din sa heart. Siyempre, may iwasan yung anumang depression or anxiety or stress, or mababawasan ang lahat ng mga yan kapag nag-exercise. Itong exercise ay hindi lamang pala, hindi ba marami tayong naririnig, hindi lamang para magbawas ng timbang, kundi para rin sa ating brain function. Mas magiging mas maayos ang ating brain function. Ayan. At syempre, magiging mas malakas yung muscle natin at magiging mas matibay tayo sa anumang mga larangan pa ng buhay na harapin natin. Yan. Kahit na tayo ay menopause na. Okay, number 5 na tip. Yan. Alagaan ang ating isip at nervyos. So, ayan, napapag-usapan na rin natin kanina, no? Ang ating brain at ang ating nervous system. So, kailangan din na parang nasabi ko na rin kanina, maging effective tayo sa ating paghinga, sa ating pag-iisip. Yan, kailangan meron din tayong breathing exercise. Yan, breathing exercise, huminga ng, i-hold natin ng 4 seconds, tapos, diba, yan, inhale, exhale, ayan, makakatulong sa atin yan para maging mas maganda ang ating daloy ng dugo sa ating isip at sa heart. So, yan, maiwasan ang anxiety, yan, anxiety, mga kababaihan, para maiwasan na stress, maiwasan ang anxiety, at kasi yung anxiety at stress, pag nagsama yan, naglilikha yan ng kalungkutan na nauuwi sa depresyon. Kaya kailangan natin maiwasan yan. Ayan, so, kailangan meron tayong pahinga, or sabi nga nila, spa sa ating brain. At syempre, damay din dyan ang puso natin. Okay, yan. So, number 6 na natin. Ito na. Itong number 6, importante to, mga lovely viewers natin. Bakit? Itong menopause, hindi dapat na itago or hindi dapat ikahiya. Kailangang ipakipag-usap ito. Kapag sobrang nakaka-epekto ito sa araw-araw na buhay natin, ipakipag-usap ito.
pwede tayong makapag-usap. Basagin natin ang ating katahimikan. May kinalaman sa menopause. Ayan. Kaya pwede natin itong sabihin, syempre pa unang-una sabihin natin sa ating asawa o sa ating partner para maunawaan niya ano ba yung nararanasan ng asawa ko. Bakit ba siya ganito? Bigla na lang siyang ang ganda-ganda ng mood na kanina ang saya-saya lang namin, nagkikwentuhan kami, tapos ngayon biglang eto na. Ayan. So, kailangang unawain din tayo ng ating mga partner o ng ating mga asawa para alam nila na makibagay. Alam din nila na ano ba ang pwede nilang maitulong para sa atin. Ayan. At syempre, bukod sa asawa, nandyan ang ating mga kaibigan. Yan. Pwede tayong chumika, beshi, ano bang nangyayari sa'yo? Ito ba nararanasan mo na ba? Ano bang ginawa mo? Ayan, makakakuha ka pa ng personal tips sa iyong mga kaibigan. At pwede rin naman sa iyong mga pinsan, sa iyong mga kamag-anak na kung saan naranasan na nila to o nalampasan na nila ito. At syempre pa, kapag hindi natin masabi din naman sa ating doktor or sa kaibigan, pwede tayong pumunta sa mas professional na mga pwede nating kausapin. At yan ay walang iba kundi ang mga doktor or mga psychologists. Or alam niyo na, mga taong eksperto dito sa bagay na ito. Yan, lalo na yung mga OB-GYN or mga doktor na talagang eksperto, may kinalaman sa mga kababaihan. Ayan. Okay. So, dahil doon, malalaman din nila yung mga nararanasan mo, makakabigay sila ng specific tips, specific recommendation kung ano yun. Ayan. At syempre, gagaan yung pakiramdam natin bilang babae kapag ito ay nai-share natin yung ating mga nararamdaman, pinagdadaanan, mga symptoms na yan sa isang eksperto. At dahil eksperto, alam natin na hindi tayo nito ililigaw sa anumang bagay na i-share din niya bilang doktor sa atin. Ayan, so number 6 na yan. Number 7, ano ang number 7? Yan, number 7. Ito, maganda to mga kababaihan. Hilig dito. Alam ko hilig ng mga babae to. Yan, ako hindi ako masyado. Pero ngayon, dahil nagkaedad na ako, ayun, hinihilig ko na rin. Sinisikap kong maging hilig. Ano ito? I-upgrade daw ang skincare. O yan, i-upgrade ang skincare. So, kung kayo noon ay ito, pwede nyo subukan yung iba na baka mas maganda, di ba? Or kung may budget, pwede naman kayo pumunta kay Dr. Vicky Bello or kay Dr. yung isa, no? Hindi ko alam niya, alam nyo, hindi ko talaga alam yung iba. Pero yun nga, kailangan natin i-upgrade ang ating skincare. Pagbaba kasi ng estrogen, nababago ang skin, ano natin, chemistry or balat. Ayan. Minsan, madalas nagiging sensitive ang ating skin, nagiging dry, tapos numinipis habang tayo ay nagkakaedad. At syempre, kailangan natin na palitan yung mga products na sobrang harsh na sa atin. Kumuha tayo ng mga product na kung saan makakatulong, hindi makakasira ng ating skin. So, pwedeng diba? Kumuha tayo ng mga research din, ano ba yung mga products na talaga nakakatulong sa iba, na mas gumanda lalo sila, nag-glow yung skin nila, at naging mas, alam niyo yun, mas naging, kung dati maganda din sila, mas na-enhance yung beauty. Siyempre, gusto natin yan, mga pagbabaihan, diba? At syempre, ito napakalaga. Bago tayo aalis, or syempre, pag gising mo na umaga, kahit nasa bahay ka lang, or lalo na pag aalis tayo ng bahay, magkaroon tayo ng sunscreen. Yung mapagkakatiwala ang sunscreen, as in kahit 50 SPF, kailangan natin yan. Dahil yung sunscreen ay tumutulong sa atin na alagaan or protection natin ito sa alam niyo yun sa sun, di ba? Yung radiation ng sun. Yan, mga free radicals. Yan, na tutulungan tayo na maprotektahan ang ating skin. All over, kailangan protektahan natin ang skin. At saka, syempre, para, alam nyo na, syempre, kahit nagkakaedad, gusto din natin manatili na tayo ay maganda, maayos, at lalo na presentable.
at all times. Nasa bahay ka man, or nasa trabaho, or nasa market, or nasa anywhere na kung saan ka pupunta, kailangan presentable at maganda ang ating aura. Ayan. Lalo na kung may ka-meeting ka, diba? At may date ka. O, alam mo na yan. Okay, number 8. Lubricant beige. Ayan. Ito medyo personal na ito, no? Dahil nagiging dry na ang ating personal na alam nyo yung feminine organs natin. Kailangan natin ng vaginal estrogen. Ito, napakahalaga nito, mga mahal naming lovely viewers dyan. Kailangan maging tapat tayo sa sarili na talagang dahil sa pagbabago na yan, sa ating private part, kailangan nating magkaroon ng research din. Ano ba yung mga makakatulong para hindi masakit. Kasi dry. O, tanggapin natin na ganun talaga. May discomfort na sa area na yun. So, kailangan natin na magkaroon ng maaasahan at mapagkakatiwalaang lubricant o yan, or pampadulas, lalo na kapag kayong mag-partner or mag-asawa ay nagkakaroon ng pagniniig or alam nyo na ng personal intimacy ninyong mag-asawa. So, pwede rin natin itong itanong sa doktor. Yan. Sabi nga ni Ma'am Susan Roses, diba? Hindi masamang magtanong. Ayan, kung meron kang tanong, itanong mo, i-research mo, at ito ay makakatulong ng malaki para sa iyong relasyon bilang mag-asawa or mag-partner. Okay, so, nako, turuan, tandaan niyo yan mga kababaihan. Okay, number 9, ito, maganda to, number 9, maging advocate ng sarili sa harap ng doktor. Or, syempre sa pagpunta mo ng doktor, kailangang humanap ka ng doktor na talagang magkakaroon ka ng personal at professional na pakikipag-usap na hindi ka niya i-judge, mauunawaan ka niya, anumang mga bagay na maririnig niya tungkol sa'yo. At in the same way, ang doktor naman na ito ay makakatulong sa'yo para malampasan mo kung ano yung mga bagay na nararanasan mo. At dahil dyan, nagkakaroon ka rin ng kaibigan sa isang doktor. Diba? Ito ay napakahalaga na magkaroon ka ng isang doktor na mapagkakatiwalaan. At isa sa mga pinapayo ng doktor dito ay yung HRT, no? Tinatawag na HRT na hormone replacement therapy. Para dun sa lahat ng mga may budget dyan, napakahalaga na meron tayo nito. Pero, syempre, meron din namang mga pagkain or mga food supplements na pwedeng kapalit or not, hindi naman talaga kapalit, pero para makapagpagaan lamang ng mga sintomas ng menopause. Ayan. Kaya, kasi ito yung sarili nating katawan. So, tayo lang din ang makakalutas kung ano man ang nararanasan natin sa ating katawan. At ito ay number 10, last na. Ito ay isang chapter lamang ng ating buhay. Hindi pa ito ang kabuuan ng ating kwento. Siyempre pa, chapter ito. So, bawat chapter ng buhay natin, may ano yan di ba? May tinatawag na pacing. So, ito ay chapter lamang ng buhay. At ito ay ito ng buhay na kung saan kailangan maging mabait tayo sa sarili natin. Yung ating self-care na kung dati ay vain na tayo, mas matindi pa ang gawin natin pag-aalaga sa ating sarili. Dahil ito ay hindi katapusan, kung hindi, ito ay isang transition sa buhay natin na kung saan kailangan natin na anumang nakasanayan natin noon na mabuti at maganda sa atin ay mas lalo nating i-enhance, lalo nating gawin para sa ating kapakinabangan. Ayan. Yan. Para itong pagbabago ng season, kung may season na winter, spring, summer, or fall, ito yun. Meron tayong teenager years, meron tayong alam niyo yun, pagdadalaga, at merong alam mo yun na basta yugto ng buhay natin na eto na yun, nandito na tayo sa middle age, middle part, so kailangan nating harapin.
whether we like it or not, talagang haharapin natin ito. At syempre, kung haharapin na rin lang natin, kailangan meron tayong mas matalinong pagharap dito, or may wisdom tayo, at may boses tayo bilang isang babae. Ayan. At hindi lamang ito kailangang harapin ng may lungkot o may takot, kundi i-celebrate natin ito. Dahil, di ba, dumating na tayo dito. Yung iba nga, hindi na umaabot dito. Diba? Ibig sabihin, ito ay isang blessing ng Diyos sa atin. Na ikaw ay binibigyan ng pagkakataon na harapin ito. At dahil hinaharap mo ito, magiging mas masigla ang buhay mo. Mas positibo sa outlook ng buhay. Mas masaya. Magaan lang. Wala kang iniisip kundi masaya lang. Ayan. So, celebrate natin ang ating buhay. Celebrate natin ang pre-menopause, menopause, at post-menopause years na yan na ating haharapin. Ako po bilang isang tapos na, naranasan ko na to, masasabi ko na mabait ang Diyos sa akin. Kasi hindi ako masyadong nakaranas nito ng sobrang grabe. Pero syempre, naka-apekto rin ito sa akin. Minsan, sa some ways. Pero napatatag ito somehow ng aking pagkatao. Ayan, dahil nalampasan ko siya. Ayan. So, bilang isang babae, no, ang menopause ay isa lamang ito ng buhay natin na kailangan nating harapin. Hindi tayo kailangang matakot. Hindi tayo kailangang magtago sa dilim ng pagiging menopause. Alisin natin ang stigma na, ay, nagme-menopause na yan. Ay, ewan ko ba din, ang sungit-sungit kasi nagme-menopause na. Alisin natin yung stigma na yan. Kailangang maging positibo tayo. Uy, nagme-menopause na yan. Alam ko na nagme-menopause na yan. So, kailangang igalang natin unang-una ang ating sarili sa nangyayari na ito sa atin para igalang din tayo ng iba. At unawain natin ang ating sarili sa pagdanas natin ito para mas maunawaan din tayo ng iba. Ayan. So, yun lang, no, ang menopause ay isang milestone ng buhay natin bilang babae na kailangang harapin, whether we like it or not. At dahil hinaharap natin ito ng mas matatag tayo, ano ang magiging resulta? Siyempre pa, mas magaan ang pakiramdam. At pag mas magaan ang pakiramdam, magiging mas maayos ang paligid natin, ang pananaw natin sa buhay. Ang lahat ng posibleng maging relasyon natin, yan sa asawa, sa mga anak, sa mga kamag-anak, sa mga kaibigan, yan, sa workplace, ayan, sa lahat, magiging mas maayos ito sa ating sarili, syempre ba? Ayan, so bilang panghuli, nagpapasalamat tayo sa Diyos. At syempre pa, ito ay milestone ng buhay natin na pinasasalamatan natin dahil nalalampasan natin, malalampasan, at talagang kailangang lampasan sa tulong niya na nasa itaas. At ito ay nakaka-epekto sa ating psychological, mental, emotional, physical, at syempre pa spiritual. Syempre pag maayos ang lahat, maayos din ang ating relasyon sa Diyos. Pag maayos ang mental, pag-iisip, maayos ang emosyonal, ang ating mga nararamdaman, maayos ang physical, syempre pa, marami kang magagawa. At syempre, kapag maayos din naman ang iyong lahat, ang aspekto ng buhay, yan, everything will be in the proper places kapag maayos. Ayan. So, yan lamang po ang ating inihahatid ngayong araw na ito. Sana po may aral po kayong natutunan sa na-share po natin na topic. By the way, this is our pilot episode at marami pa po tayong itatopic na in relation sa ating crazy at 50s. Ayan, 50s na tayo. Or hindi lamang sa mga 50s, pwede rin po sa mga 60 at onwards po na age. Ayan. So, sa channel po na ito, asahan niyo po na maghahatid kami ng mga kwentong nararanasan, na practical nating nararanasan sa buhay, at mga tips na pwede nating i-share palagi para sa isang mas masigla pang buhay. Hindi lamang ngayon, syempre, sa future pa,
at sa mga darating po ng mga araw. Ayan. Kaya marami pong salamat. Sana po ay ma-like niyo po ito, ma-share niyo po at ma-subscribe niyo po ang lahat ng pwede naming episodes para po sa inyong kaaliwan din at kapakinabangan. Ayan. Kung wala po kayong kausap, yan, mag-subscribe po kayo sa ating channel. Kaya maraming pong salamat at lahat po ng ito ay utang natin sa Diyos. Kaya po, pinasasalamatan natin. Iwan ko lang po ang isang Bible verse na sa 1 Peter 5:7. Ano man daw ang nararanasan nating bigat, ano man ang nararanasan natin na masakit, or mga na-experience natin na kalungkutan, bigat, or ano man yan. Yan, sabi sa 1 Peter 5:7, ihagis mo sa Kanya, sa itaas, sa ating Diyos na ating may galang, ang lahat ng alalahaning kabalisahan natin, dahil siya lamang po ang talagang makakatulong sa atin. Walang iba kundi ang ating Diyos na nasa itaas, buhay na Diyos. At syempre pa, sa Kanyang anak na si Jesus. Ayan. Marami pong salamat. Hanggang sa muli, ito po si Lynn, nagsasabi na laging maging maganda at masaya. Stay positive, stay beautiful, every woman in the world. Goodbye for now. God bless.